ngayon dito sa video na 'to, pag-uusapan natin kung bakit maraming relihiyon at churches ngayon ang may mga turo na hindi na naka-focus talaga sa tunay na relasyon kay Jesus. At bago ka magalit, pakinggan mo muna hanggang dulo. Kasi baka may hindi ka pa napapansin. Alam mo, may nag-comment sa akin dati, sabi niya, "Bakit ganyan ka magsalita? Ang angas mo naman mangaral." Pero tanungin kita, nung nangaral ba ang mahal na Panginoong Jesus, puro malumanay lang ba? Hindi ba sinabi niya sa mga pariseo, mga hipokrito, blind guides, mga ahas, mabibigat na salita yon. Hindi dahil galit lang siya, kundi dahil gusto niyang gisingin ang mga taong naliligaw. At sinabi rin ng Panginoon, hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Hindi ibig sabihin nun, gusto niya ng gulo. Ang ibig sabihin nun, hahatiin talaga ng katotohanan ang tama at mali. Kapag totoong nakilala mo si Jesus, may mga taong lalayo sa'yo. Minsan pati pamilya, kaibigan, relihiyon, o mismong church mo. Kasi dadaling ka niya sa punto na ang relasyon mo sa kanya, siya lang talaga ang hahawakan mo. Mateo 10:34 hanggang 39. May isa pang nagsabi sa akin, nakahubad ka mangaral, wala ka sa kabanalan. Pero kapatid, lahat tayo may kulang. Ang sabi ng Panginoon, alisin mo muna ang troso sa sarili mong mata. Hindi ibig sabihin nun bawal mag-correct, pero bago tayo mamuna, silipin muna natin sarili nating kaluluwa. Mateo 7:3 hanggang 5. Ako, hindi ko ipinapakita na banal ako. Hindi ako nagpapanggap na perpekto. Makasalanan din ako, may kahinaan din ako, may mga sablay din ako. Pero ginagamit pa rin ako ng Diyos habang unti-unti niya akong binabago. At minsan, kapag pagod na ako, nakahiga na ako, tapos may download o burden na binibigay ang Holy Spirit, ipipreach ko pa rin. Kasi mas importante sa akin na maibahagi ang mensahe kaysa magmukhang perfect sa harap ng tao. Ayoko maging parang mga taong mukhang banal sa labas, pero puno naman ng lihim na kasalanan sa loob. Mateo 23:27, Roma 3:23. Ngayon, pag-usapan natin tong mga relihiyon at churches. At malinaw ha, hindi ko sinasabi na ako lang ang tama. Ang punto ko rito, kapag pinalitan na ng relihiyon ang relasyon mo kay Jesus, delikado na yon. Iglesia ni Cristo. Dati akong naging member dyan. Hinandog ako. Nabautismuhan din ako. Pero habang lumalalim ako sa pagbabasa ng Bible, may mga bagay akong hindi naunawaan noon. Katulad ng paggamit sa Gawa 20:28. Kapatid, nauna ang Bible kaysa sa relihiyon. Ang kamatag sinabi sa Bible ang Iglesia ni Cristo, hindi automatic na pangalan agad ng isang organization yun. Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay ang mga taong totoong sumasampalataya at may relasyon kay Jesus. Dahil sabi sa Bible, kayo ang templo ng Diyos. Hindi building ang pinaka-importante, hindi organization, kundi ang puso mo at relasyon mo sa Panginoon. Gawa 20:28, Unang Korinto 3:16, Efeso 2:19 hanggang 22. Jehovah's Witnesses. Isa pa, bakit may sariling translation na pinapalitan ng ibang pangalan at words? Napakadelikadong baguhin ang kasulatan. Sabi sa Revelation, huwag magdagdag o magbawas. Kapag binabago natin ang salita ng Diyos para lang mag-fit sa sariling doktrina, delikado yun. Pahayag 22:18 hanggang 19. At hindi lang ibang relihiyon ang sasabihin ko rito, pati tayong mga Kristiyano, may problema rin minsan. Minsan, nagiging idol na natin ng pastor, ang denomination, ang church culture. May mga tao na halos mas mataas pa tingin sa pastor kaysa kay Jesus. Kapatid, walang relihiyon ang makakapagligtas sa'yo. Si Jesus lang. And ang relasyon mo sa Kanya, hindi dapat napapalitan ng kahit anong tao o sistema. 1:14, Exodo 23, Colosas 2:8. Islam. Sa Islam, malaking issue rin ang pananaw nila kay Jesus dahil para sa kanila, propeta lang siya. Pero ayon sa Bible, si Jesus ay higit pa sa propeta. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Juan 14:6, Juan 1:1, Juan 10:30, Katoliko. Sa Katolisismo naman, maraming sincere na tao, maraming mababait. Pero delikado kapag napupunta na ang pagsamba sa rebulto, santo o kahit sinong pumapalit kay Jesus sa puso mo. Hindi mo kailangan ng rebulto para marinig ka ng Diyos. Pwede mo siyang kausapin kahit saan, kahit kaila galing sa puso mo.
Exodo 20, 4 hanggang 5, Juan 4, 23 hanggang 24. Ganon din sa ibang grupo na nagtuturo na kami lang ang maliligtas. Kapatid, halos lahat ng relihiyon sinasabi yan. Pero walang religion membership ang makakapagligtas sa'yo. Ang magliligtas sa'yo, si Jesus. Ando ang tunay ng pagbabago nanggagaling sa relasyon mo sa Kanya. Efeso 2, 8 hanggang 9, Roma 10, 9. Seventh-day Adventist. At sa ilan ding teachings tungkol kay Jesus at kay Michael the Archangel, kailangan nating maging maingat kasi si Jesus, hindi lang basta nilalang, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Juan 1, 14, Colosas 2, 9. At ito yung gusto kong tumatak sa isip mo. Lahat tayo may sablay, lahat tayo nagkulang, lahat tayo makasalanan. Walang perfect na relihiyon, walang perfect na tao, walang perfect na pastor. Kaya hindi tayo dapat nagyayabang na kami lang ang tama, kami lang ang ligtas. Dahil sa totoo lang, habag lang ng Diyos ang dahilan kung bakit may pag-asa pa tayo. Roma 3:10, Roma 3:23, Efeso 2:4 hanggang 5. At kung bakit ganito ako magsalita, kasi ayoko maging plastic. Ayoko magmukhang banal sa harap niyo. Pero iba naman sa likod, ito ako, authentic. May kahinaan, may mali rin minsan. Pero ginagamit pa rin ako ng Diyos habang binabago niya ako araw-araw. Hindi ako nag-sugarcoat kasi minsan, kailangan marinig ng tao ang katotohanan kahit masakit. Kaya kung may isa kang dapat tandaan pagkatapos ng video na to, ito yon. Huwag mong gawing Diyos ang relihiyon, huwag mong gawing sentro ang pastor, ang church, ang tradisyon. Si Jesus dapat. Dahil sa dulo, hindi religion ang tatanungin sa'yo, kundi kung nakilala mo ba talaga siya. Kung nagkaroon ka ba ng totoong relasyon sa Kanya. Kung hinayaan mo ba siyang baguhin ang puso mo. Mateo 7, 21 hanggang 23. Jeremias 20, 13. At kung matagal ka nang malayo sa Diyos, pwede kang bumalik ngayon. Hindi mo kailangan ng perfect bago lumapit kay Jesus. Lumapit ka habang wasak ka, habang magulo ka, habang makasalanan ka. Kasi siya mismo ang magbabago sa'yo. Panginoong Jesus, kung may maling pride, maling paniniwala o idol sa puso namin, tanggalin mo. Tulungan mo kaming hanapin ka ng totoo, hindi lang sa relihiyon, kundi sa personal na relasyon sa iyo. Turuan mo kaming maging humble, mapagmahal, at tunay na sumusunod sa katotohanan. Salamat sa awa mo, salamat sa habag mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. I come in peace.